El Maestro Speaks. El Maestro Speaks El Maestro Speaks. Podcast. Hello, testing 1 2 1 2, and we are recording. Okay, you know, I think tingnan ko muna yung camera ko. All right. So I would like to, before I'll start this one, I would like to say thank you to yung nag-iisang kapitan ng Z Radio, si Apo Kapitan Umawawang Wasing, for letting me use his studio for this podcast. And I would also like to thank Apo Ading Joe for joining us today. And of course, with us, Dr. May. Good morning. Good morning, everyone. Ayan. So, and like we said on the program, pagkukwentuhan natin ngayon si Dr. May. Ayan. Say good morning din, Ading Joe. Yes. And of course, we'd like to say, ano yun? Bakit parang hindi mo nabanggit si St. Lucie kanina? Ay, oo nga. St. Lucie! Oo. Yan. Kasama namin sa hirap at ginhawa. Hirap ang ginhawa, hindi ginhawa. Yung ginhawa lang. Yan. St. Lucie Multipurpose Cooperative na Bankayan Branch. Bankayan Branch. And at the extension office na nila Trinidad. Tayo umutang. Bayaran tayo. Nakaro ba na nito? Ayan, Mahirap na. Kahit may isa nga, kahit ko nga makaistorya, hindi naman sa tungkol sa utang, kaya lang, tungkol na rin sa utang, pero sa financial literacy. Okay. Like, kailangan. Sa utang na loob din. At the same time, ginagamit namin yung kanilang office for podcast. Minsan, nagiging makeshift studio. Pero yun din, financial literacy, parang magandang tapikin din yung thing minsan. My first question. Why dentistry, Doc? Why dentistry? Maybe because I was inspired sa mga dentist sa Philippines. Kasi doon ako na ipanganak. Doon kayo pinanganak sa Doon ko pinanganak and doon ko lumaki. And bata pa lang, siguro nakita ko mapilpilaan Joy Hospital, Joy? Mapilpilaan regarding the bunot-bunot and everything regarding oral health. Nagaduti consult. And ewan ko, when I was in high school, and in my representatives from other universities. From different universities. Parang yung career guidance. Career guidance. And may to guide the students, yung mga graduating students sa San Jose. San Jose High School. Yes, sa Trinidad. Doon ako grupado. Doon ko mag-high school. Shout out sa mga taga San Jose. Yes, shout out sa mga Joseans dyan. And in my dapiman nga ako. Yes, yun nga, career guidance. Na duma-duma from other universities. Different universities, sorry. And dalawa lang yung school na nakita na nandito ni brochure na agad kurso natin. Na course, which is dentistry. Dentistry lang. Doctor of Dental Medicine, University of Baguio and Scientific Colleges. So, jiguwa nga iskilaan na diyan. Kasi nga din matakili pa rin ko. I-memorize ko ng kakatulog. So, dental medicine, walang over dito yung pamilya. Oo. Dalawa lang talaga. Yes, dalawa lang. And then, Yung research, duwa lang yung Pangasinan, duwa lang ang school daw. San Carlos at Pasig. And, nakukunan ko talaga, dito na lang Baguio, kano ay nagkababaan. asan ang kababaan? Kababaan? PCC, Scientific Colleges. Kababaan. Oo. Kunak na ikot, di ba, padalang ba yung profession, padalang ba yung mga course? Padalang ba lang ang anin? Di lang talaga, tuition fee. Naninina dito. Naninina to J University of Europe. And then, yun.
habang tinatanong ako ng mga classmates ko, syempre uso yun eh. Uy, ano ko yung course? Ano ko yung course? So, isa lang yung sagot ko talaga. Pero, kidding aside, di ba baga ka-agmatria? Ay, so sorry. Kaya, ang nakasulat talaga sa yearbook namin, Superiora. none. No, hindi ka None. yes. Yeah. Kwento. Ano yun eh? Doon? Ayan, yan. Kwento-kwento ng Ayun yung parang magiging future mo, no? kwento-kwento ng Auto. Siguro. hindi, yung kwento ng yung gagawa ka ng kwento, so lahat kayo andun. Ay, yung projection ng mangyayari sa So, yun. Pero ang nakasulat din naman talaga sa to make it formal kung nakaka-happy dentist isulat ko yun. Pero yung kwento na gagawin ng president namin, none. naman. Yun. Anong pula? Parang imposible na sasabihin. Magmantri ka. Habang tinitingnan mo yung ham sa salamin. Hindi ako naniniwala. Oo. Handa mo lang mamati sa totoo. Yung mamamati sa Bakit nga ba? Pumasok yun sa isip mo nung magmamantra ka. parang ano lang, trip-trip ko lang. Trip lang. Maliban ka na lang kung merong ang ginawang kasalanan na parang Pero ever since pagkabata dentist. Yeah, because I remember when I was a kid, dali kaayam ko. Jay, tudok ti pomelo. Yan. Ginagawang injection ng bata tayo, no? Oo, yun. Tawag kasi doon, jilukban. Yung jilukban. Yung tinik ng lukban. Tinik ng lukban. Papilaak may agalak ti ano mas jay. Then papilaak dali jay kaayam ko. Tinatanggalan ko Ay. sila ng tinga. Ay! Oo. Wow! Tinatanggalan ko sila ng tinga. libre yan. Bayaran ako ng fake money na yung ito rin lang, yung susulatan mo lang ng pera. Page Notebook. Wow. Babayaran ako, pero tatanggalan ko sila ng tinga. Pero hindi ko never ko nga napanunod na agbalina na dentist in the future. Kasi doctor lang, pero haan na dentist. So you are attracted to that kasi Yeah. ano na yun. Pero napansin ko lang, I was inspired siguro nung habang lumalaki na ako na sabi, hindi mo trabaho mo mapipilihan. Kumisip ka na yun. Kas lang nga isa na itapas naipakita dyan ay kung ano yung future mo. Manifested. Manifestation. Yes, Kaya, What happened? naalala ko lang kasi yun. Kasi parang, inaalala lang kami ni mother ko. Hindi nangyari. Pero, oo ka. During those time na maliit kayo, tagatanggal ng tinga. Even my mom, parang she believes na doctor talaga. Pero, hindi lang expect na dentist. Siguro naluto lang din ambition, hindi habang tumakta ko. Kasi nagdalo eh. Nurse, medtech, gano'n naging dentist. Naging final talaga. Ay, nilagari mo rin yung I remember my English teacher, my English teacher, Sir Rael, inaarami na kami his scrapbook. And I keep on mentioning the course. Dentistry. Because I made research, a lot of research about dentistry. Kaya hanak ko makikigtot i-enroll ko din na course. Parang, alam ko na itong subject natin. Kasi na-research ko siya. Research. Gamay na gamay mo na. Kaya, bakit 8 years? Before that one, meron bang parang undergrad required na course doon or diretso na yan? Sa panahon kasi namin, 2 years preparatory, 4 years proper dentistry. So may bachelor's degree na talaga siya, no? 2 years pero diretso na yun. Diretso na. Diretso na yun. Kaya lang kasi, pag may bagsak ka sa considered graduate ka na ng pre-dentistry pag natapos mo yung 2 year course ng pre-dentistry. And then after that, basta pag may bagsak ka doon, hanggat may bagsak ka sa pre-dentistry, hindi ka makakapag-proper. Ganun siya. So,
ayun, tuloy-tuloy yung journey ko doon. 2 years pre-dentistry, and then 4 years flower arts. Which was it will take you 6 years if dire-diretso. Yes, 6 years 6 years. dapat. Pero kinuha ko siya ng 80 years. Yeah. Yeah, because di naman ganun ka handog nga kasi nga tabak na ti pamilya nga i-provide ang aning knowing that dentistry is one of the most expensive course in the Philippines. Ito sa sinasabi mo kanina, 100,000. Muna yung tuition na 100,000 niya Yes, Oo. pero sa Manila yun. sa Manila. Pero dito, medyo mababa dito sa Baguio. Pero kaya sa rin nga gamit. Mm. Kada DJ studentistas ang tawag doon eh. Studentistas sa Manila. Manila. Pare-parehas yan. But then, sabi mo sa gamit is talagang mahal. No? So, Totoo lang, honestly. give me a ballpark of how much magkano yung ginasto mo throughout ng doon sa mga Alala. Pero, gamit pa lang, ano ka na, ubus ka na. Siguro sabihin natin, confidential pa. confidential fund yan. Parang From the first time na bumili ka ng gamit until kukulangan ba ng 500,000? Naku, kulang na kulang yan, sir. hindi, confidential pa, billion yan. Ay, oo nga no. $500,000 na kulang for dentistry course. Important ba sa inyo? Kasi I remember yung nanay ko, ang nagpagawa ng, ano yung tawag niyo sa postiso? Yung nagpagawa ng postiso sa mga student dito. So, is that required na? Of course, yes. Every one of us, the Vijay students, no? Kaya kapag may nag-approach sa inyo na studentistas ang tawag, mga student ng DMT, dentistry course, i-grab nyo na. Sa Yeah. mga walang budget dyan, sa mga students kayo mag-reach out. Dahil may stigma kasi na, kasi student, pakahali mo. Ganun. No. That's actually stigma. Totoo lang kasi, kanya, nahanda nga basta-basta nga pasyente, they are under a licensed dentist. Yeah. And specialist, yung mga nagtuturo sa universities, haanda nga basta-basta nga reseta, prescribe agas nga without the presence of licensed License. dentist. And ang aming first step, ngayon i-check ni clinical instructors. Haanday na nga basta-basta lang ang student nito. Ay, awan, kamaliday ka, wino ka data, banking na ito postiso, ka estudyante, ganun yung nagaramit ka. When marami kang maririnig na ganun. For one, mangibaga nga, that's very wrong mindset. Kasi, as Pinagdaanan mo rin. for nag-iikot ka ako. Yeah, masabot gastos sa estudyante, mo at least ma-approval. And ang pinaka-worst na siguro experience ko is haan lang nga dyan pasyente di pa ka na pati dyan anak na. What? Yes. Of course, alangan mo na. Sige. You're a student! Yes, I was Pakakainin mo yung... kakainin mo yung pasyente mo para hindi ka iwan sa ere. Yan, iwan ka sa ere. Ha? Nakikado. Kaya kailangan mong gastos sa masahe. Kain. Tapos yung session na yun, paano pag yan may anak? Bars, nakakainin mo rin. Ang tatlo, hindi na lang yung anak. Nakakainin mo yan. Yes. Tapos ganun kahirap. Ganon kahirap mga kuya. Translate ako dyan sa mga shooting na dyan na nagdadala ng pamilya. Oo. Wasan ang sabihin sa'yo, kasi walang magbabantay. First, di ba, syempre, noon na kayo hindi may isang table kat lunchtime. Di alam mo pa ka ng jumping. Of course, pa ka doon. Huray, hindi siya ganit yung mindset ko. Sige. Kumalpas. Tapos, Mag-read na no next maling na patient. but then parang Jay, your struggle as a student na mahal na nga yung kurso, and then, ayan. Ganyan talaga. Siguro part yun ng, siguro kung passion mo talaga yung ginagawa mo. Everything is possible. Kung gusto may paraan. Ganun siya. So, anong year yun? Anong year yung ano kayo ng mga patient yun ng bilang? For free yun, sa mga listeners natin, sa nanonood, free yun.
talagang gagastusan ng students. Gagastusan ng student. But then, students sila, but then they are under strict supervision. Supervision ng licensed dentist. Licensed Ano dentist. yung student lang rin? Yung ginawa nga ano yung postiso ng nanay ko, till now naman is okay. Eh, ganun kagaling ang mga studentists sa panahon ngayon. It's actually modernized now and yung mga gamit nag-i-innovate. Can you explain in detail, kasi wala tayong oras kanina, yung sinasabi mo about yun din is another stigma ulit, ano? Yung, nasakit na ang kupay na pabunod. Yes. An ko mapabasol, daan ko mapabasol dali yung pasyente na libot bagat ka stress. But yung mga Other dentists. dentists, of course, baka magalit sila. Yun na kasi ang practice noon. Pero Doon, yan. as what I said kanina, na a pain is not a contraindication for tooth extraction. Ngayon kasi, ang local anesthesia natin, marami ng brands yan. Marami ng brands and effective and na for inflamed tissues. Kanya kasi hindi na may minsan anesthesia. Yes, ganun. Hindi ko lang sinasabing mali. Pero ngayon kasi It's just that it can be done now. yes, in medical practice, everything is possible now. Pero paalala ko lang kung gaano kabilis yung modernization, yung innovation ng mga gamit natin sa dentistry and sa medicine, ganun din kabilis yung innovation ng mga sakit. So, mag-ingat-ingat po tayo. Kasi no ibaga tayo nag-mindset tayo di bali at way agas. Yeah. Di bali at way agas, pero dapat i-consider tayo sakit ka at in-innovate mo. Ganon. Ilan advancement sa sakit. Haan lang nga in the field of medicine. Haan, pati sakit. Pati sakit. Minsan, yung sa mga karamihan, sinasabi pa rin natin value. Wala agas. Hindi ka tumalab yung gamot doon sa, lalo na pag night. Doon mo mararamdaman pag nag-rest ka na. Yung kerot ba? Para oray ito maramday na. Kasi kanya ka siguro, hindi na tumatalab yung mga pain reliever, mga oo basta adult stage na talagang nga kayang tiyagas. Okay. Regarding that, kung kami data, bakit nagkakaroon ng antibiotic resistance or drug resistance? Resistance kasi ang tawag sa hindi na effective sa system mo. Kasi minsan hindi natin fina-follow yung tamang dosage, yung tamang pag-inom ng gamot. Yung mga antibiotic 7 days yan. Pero as Filipino citizen na nalalain tayo nung doctors, 3 days mabalinday tan. 3 days ako antay pa mapabasol ni pasyente nga. Dati nasakit ka handang ang tumor ti agas kasi malita ka maagas ti bilas, right? Kasi liver. Kasi liver. Ganon. Kasi kaya na ginawa ang drugs. Kasi ano ba dapat yung function na tibagin tayo. Di ba? Kasi lang So, pag yan, hindi mo finalo yung instruction ng doctor as to what na dosage, tigatanong mo. Tapos i-take isuna, time na dapat isudang. Dali tagamit yung main reason kaya nga nag-effect agas yung system tayo. Is that also a reason person will be addicted sa drugs, yung mga... Not really addicted, but kasi immunized lang. Parang resistant na siya. That's why the next appointment na doctor nga nangat ang dosage, prescribed na. To the point na parang hindi na pang tao yung dosage niya? Yes, possible. Possible yan, possible. Oo. Yan, may nagtanong may sa akin dito. Sabi dito, nakalive tayo sa TikTok. Account ko. Lord Wen. Doc, okay ba, Jay?
Saan nalaka maging irregular hihi. First year dentistry ako. Oh. So first year dental journey. Ano ulit yung question na para sa mga listeners natin? Okay lang? Sorry, pero ang pagkakaintindi ko dito kung okay lang bang maging irregular. Irregular. Oo. Yeah. Just take your time. You find a way. Find a way, yes. Find a way. As if it's your passion, you find a way. Totoo lang. And then, Irregular man o regular, Mm. ang bagsak niyan, graduation. doctor. Believe me, you will be a doctor soon. Mm. Just don't give up and keep faith. Yeah. Just believe in yourself, yun lang. How did you enter the world of local entertainment? For those who are listening and watching, Dr. May is artista ho ito. Paano ka na ano dun? Entertainment in terms of singing and movies. Nag-start yan kay shoutout kagawad Andrew Paulino Jr. Sir Andrew. Galing Kunsi of Malkaya. Of course, yan. Gonzi Hao. Oo, nang isulat naman, I will give credit to him. Mm. Kasi, kitang pa contest na ID Ano? when I was a student. Ano? Way back. Way back. Wait, kasi meron nagdaan na Yes. sabi natin way back yan. Oh, Tagal na. Ano? Tagal na. It was in the real estate. Real estate. Oh, Real yeah. estate. Pagkasabi natin dyan. Bakit ang real estate? Meron kang false states. False teeth meron. Ano yun? Ano yung contest niya? If you remember the Country Limelight Icon Season 2, Ikaw. na ang nag-host doon is si Sir Andrew Paulino Jr. and Grace Yoka. Razer Yoga of the Ifontok. Yes, Ifonto. Shout out. Organization pa na At saka ginaganon. parang Okay, as Team Civic Working Group. Oh, okay. Founder, Ma'am Christine Simeon. Simeon. Yeah. Yes. Shout out Siya to yung these founder. people. Shout out, ma'am. Ayun, in-organize ni Manday ni Sir Andrew Paulino Jr. And nag-reach out sa kanya na. Yeah. Nag-reach out sa kanya na. And then po na, kaya kumakisali, ganun, gano'n. And then, Jada Duma nag-audition. Pero siya, I don't know what happened, pero Pumasok ka ka? pumasok pa ganun. Na, may recording na song. You recorded as in Recorded. CD siya or nilabas siya to the market or I think, in-upload ko siya sa YouTube. okay. Noon, pero ngayon dinilit ko na. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nahiya na ako. Yeah, and then, nag-reach out sa kanya na parang sa office ka. And then, Viola, na papasok tayo sa preliminary. Until, nakapasok sa semifinals. Yeah. And then, nakapasok sa grand finals. Kami nila, Jaden. Si Jaden, yung namin, champion. Oh, I see. Okay. Yeah. I remember now. So, kasabayan mo si Jaden, no? Yes, kabatch ko si Jaden and si Rashid Fato. Kami yung magkakasama sa, kami yung parang bestie walking that time. I remember before the grand finals is kuminom pa kami before kami nag-perform. Ganun. The shake of the edge. Kaya hindi ako confident sa performance ko. What was parang, when you were there, meron kayong mentors on how to sing. Wow. Si Ma'am Selena, Joy, Celine Kada. Because we talked about this with Jaden. We talked about this also. Tinatanong ko rin. Kasi sometimes, yun lang yung take away ng isang contestant sa isang competition. Yung at least sana, you join the competition and at the same time, may matututunan ka rin. So that you can further your career. And sabi niya, meron kami. May mentors kami. So then after that, After that, pinakilala ako kay Kuya Jomar. Pinakilala ako ni Sir Andrew. Pinakilala ako. I think, ang Cordillera Millennial Entertainment is Benguet Millennial. Yes. Ang pangalan before. Ako nagbigay ng pangalan. Yeah.
yun ang start ng entertainment, local entertainment to opportunity. So music to you is talagang kumakanta ka rin talaga. You love music, and I love music, how do you define it? pero the music don't love me. Kaya kilala ko, hindi talaga ako yung kontisera. Ako lang talaga yung karaoke, yung parang siguro bida-bida lang talaga. You're the one who sings when the dosage is high. Hindi talaga yung parang si Jaden. Kaya na talaga. You can sing, yes. Pero hindi ako magaling. Ako na nagsasabi, kaya nga sabi ng mga ibang friends, confidence lang meron ka. It's okay. Kasi sa mga grand finals. So, ano yung trip lang din ba yun? So, yung opportunity doon mo, ganun lang siya. Hindi ko artist pero Nandun ka rin. naging main cast ako ng Dynams. Ayan, bypass. Pangalan ninyo, when was it coming? Actually, artist gamit dito tayo artista. Barbarengly. Nga, meron ako tayong nakaset na schedule by 27, February 27. Doon sa Itugon. 37, Thursday. Yeah, Jack Lloyd. Oh. And then after that, meron tayong briefing ng 27 ng hapon sa What World Office. What World Office? Saan sa Trinidad para sa pre-school natin sa February 28 ng umaga. That's 9 a.m. Pero makiki-coordinate tayo mamaya kay Luisas. Okay? Offices Kasi doon natin i-end yung Scott na lead by the PIA. Hindi ko alam kung sino mga pwede. Philippine Information Agency ito? Yeah, siguro. Kasi in-know natin kay Sir Peter Wasing. Then, start na by 27. Yung shooting. Oo. Dire-diretso. Meron na tayong konti dyan sa Itugon. Kaya na-schedule na natin yung mga mga minors doon. Nag-group pa. na siyempre, kanina lang noon sa sinasabi ni Meg, yung time na pinakilala ni Kagawad, ni Konsehal. Konsehal na ngayon. Incoming! Kasi nung Manifesting. Oo. Then, tayo nagkasama noon. Noon pala, pina-film showing natin yung the tour natin doon sa Itugon. Ang impression ni Kagawad, parang nabubuluhan siya kung ilang camera ba ang ginamit natin. Dun sa tour. Hindi siya naniniwala ng isang camera lang. Na daming angle. Yan ang mahirap sa atin kasi isang camera. Tapos sa paulit-ulit, para naman kumanda yung outcome. Hindi lang yung pinatayo mo doon, tapos okay na. Siyempre, medyo daming pinagdaanan na kamay yan. Pati sa editing, medyo may naging problema. And then, so far naman, maganda. Kaso yung income, hindi maganda. It's part of working yun. Anyway, naniniwala ako kay Kuya Andro. Kaya alam ko na kung sa kanya manggagaling yung mga kasamaan natin dito sa local film industry, ay alam ko na yung mga tao na kinukuha niya is quality. Interesado sa local industry na yan, film industry din. Kasi doon sa mga karanasan natin sa igit-igit, medyo hindi ko alam kung ano bang nasa isip ng mga kababayan natin kasi hindi, parang ayaw ko kasi mag-aaral tayo manako, may ganon. Pwede naman natin gagawin to. May mga schedules po tayo na hindi naman We will try to work around the schedule. Oo. At saka yung iba, parang ang alam nila, parang
napakalaking production para Yeah. I don't know. Then that's the time na insend na medyo ababa na ito yung tagi mo na. Send kami ng picture. Pinicture na pagbaba. Slat ito, buti pa nagkinig. Medyo ababa na ito yung nata. And then, sige, meron tayong punch shoot. The first time, kaya kumat nga mapadas na dito eh. Sige, mag-i-holder lang kayo. Yeah. Kasi action tayo eh. Hindi tayo mahilig sa drama eh. Yes. Doon ang parang forte ng production mo. Action. Kaya try to experience the real, how to putok-putok. Get the biggest one. Then the difference, then we can invite. Then hanggang natata for how many years? How many years? Kung ako nag-start tayo, ihatay ng pandemic. So kung sabihin, nagpas tayo di ay, kasi nakaready na lahat. Ang problema ng pandemic, nawala na yung discarding. Pati budget nawala na. Sa pandemic na rin. What I admire naman is kay Aling Juno ito, kung meron siyang project na gano'n, talaga namang tatapusin. No matter how long it takes, talagang tatapusin. But, Yun naman. Ang problema kasi dyan pag hindi natin na-focus, parang habang buhay ka, dala-dala mo yan. Parang hanggang sa sa libingan, parang di ba, reklamo ko, that was 2019 and ilang taon na yung 2021, 2, 3, 4. Oh my gosh. Yeah. It took us how many years? Yan na nga, kaya ako that time, ngayon tumaba na ako. Saan na? pero ito na pala yung stage na I think we are ready. Yeah. Kasi noon parang Kasi na-lift up na lahat. kulang siguro pa yung mga friends natin. Connection. Reflections natin about naman doon sa marketing. Kulang pa din. Tapos yung istorya natin, parang hindi pa siya gaano-ganon Hindi pa siya pulido. And then, tagtagat ko yung istorya natin parang 4 na taon na. And then, may participation na si Honorable Juanso din. So interesado si Tin, eh? Then, sponsor siya sa mga bumay. Napakahalaga nun. Yung isang, yung sound recorder natin sa isang Yun ang mga hinahanap ko na parang kulang noon. Kasi pinoproblema ko kung paano ba yung sound natin, yung sound natin. Kasi yung mga past project natin, hindi isa lang ang project natin. Yeah, actually, yung mga trial shoots din is actually we don't have. So, pangit yung yung sound niya. Ang sabi ni doon sa pag-aattend ko sa mga workshops, videography, photography, doon ko natututunan yung mga halagaan ng sound. Very important. That yung grado pala ng sound sa video sa isang movie is 50%. Kahit maganda yung movie, pag pangit naman yung sound, is parang wala rin. And then, dito yun. Siguro, may isang excited. And kaya't kumat nga, syempre ituloy, like nirugyan tayo, nga ipakita, sa malubungan nga at dapat ikayat yun. May iba pa, Film. hindi kayat tayo. Film show. Yun doon mo rin kasi yung versatility, like I said, you're a doctor. You still find time to do this. Of course. Yeah, we need to. And Kasi para sa, hindi lang naman kasi sarili ko ang pinopromote dito eh. Even yung culture natin. Yeah. And may kinicarry na akong name ngayon, so that's an advantage. Yeah. Ay pahabol meron ako medyo konting kaba. Kasi yung istorya natin, napakabigat. Involve yung mga other parties ng government. Okay. Additional pressure.
Siguro sa mga kasama nating characters ay talagang, may isa pa nag-practice. Paano mag-portray ng, ah, nakakabilib, yung nakakapaniwala. Yung sila actually pa sa, mamati naman niya, Sabagay ngayon is parang ano, parang sanay na yung mga tao sa camera. Yeah. oo. Yeah. Lahat may vlog, lahat may ano yun, lahat may show. And I think may participation si Peter Wasik Oh, yeah. Yeah, Of course. mistaken. Nakalimutan. Siya ang may, Contributed. yes, parang siya ang main, leader, I mean, hindi ko masasabi kung special participation. Yeah, basta at least nandun siya. Abangan nyo kung ano yung story. Parang siya na yung nasa climax eh. Siya yung magdadala sa huli ng istorya. Yes. Marami silang aabangan siya. May dating may participation. Yeah. Mga may controversial. First conspiracy. So, lahat marunong na sa camera, marunong na umacting. So, parang making a feature movie like that is not that difficult. Going back to Talkway, taking taking the course for like 8 years. Can you share us yung mga struggles mo and how were you able to go through it na even though parang of course there were times na oh my goodness, itutuloy ko ba to? It's taking so long. Itutuloy ko ba to? And how did you manage to finish it? Can you share it? You know what? Ang daming struggles, pero never sumagi sa isip ko na Sige po. hindi tapusin Mm. ang course na to. Kasi, ano na lang magiging buhay ko after? Me personally, I didn't grow up having, the ideal family na hinahangan ng karamihan. I was actually from a broken family. Naguluti pamilya na nagkakwa. And hindi kami mayaman. Sa totoo lang. Siguro may may mga hindi nakakilala sa akin. Sasabihin, yan kasi mayaman sila eh. Kaya no, ako ang living evidence. Living na hindi lahat ng nagtapos ng ganitong course is galing sa well-off na family. Yeah. Na nabuburay kami, sa totoo lang. Kami nga dyan, hanak na dyan, dinawdawat ko lang ti pinag-tuition ko. No. Kasi pinagtrabaho ako dito eh. No, adaman tinadawat ko ti parents ko, siguro, allowance, ganun. Pero siguro, nagdakalot lang titulong ni mother ko kanya dito eh. Kasi talaga nga, imbaganan. So, nakikita i-push kanya. Kasi, natay ni brother ko, hindi ag-enroll ako na eh. So, parang, What year was that? If you can. I think that was 2012. Hindi natay ni brother ko. Sorry. It was a murder case. Oh, sorry to hear that. Yes, and sabi ko sa isip ko, parang, awa na tirason ituloy ko. Kasi wala na yung isa sa mga nagpapatibker tinako na ko mga, kaya mo yan, push mo yan, yung gano'n. Wala na rason. But then, I realized after all the burial and everything, kung ngayon pagbalik na. And it was my mom actually who pushed me na, dito ka ang kag-enroll. Kasi, parang may ganda, tamad ko. So, ko na-realize, mami, kasi, anya ako ngayon after day to rigat ni. And then, nag-enroll ako in Philippines. Nag-late enroll ako. And then, tuloy-tuloy ko. Inga na nagawid ni mother ko, ang funds. Oh, yes. So,
that time, ije ko nariknan. Nagawid ni mother mo, that means that your mom is working abroad. Yeah, Yes. OFW siya, no? She's a domestic helper sa Kuwait before. Ang gamit muna, in short, wala nang funds. Wala nang pagkukuhanan ng allowance and everything. Kasi binatayan na nag-DJ ako na. Ayun. Ijaya ko na parang, wala na talaga. Hindi na ito. Parang, may doubts, pero sa isip-isip ko, magtatrabaho lang ako, pero hindi ako hihip. So, Kaya ang first job ko is pre-worker. Diyan sa factory workers, ha? Diyan sa Gibraltar. May factory ba dyan? Yes, meron. Nasa packing department ako. Nagpapak ng Christmas ornaments. Hindi ko nababanggitin yung establishment, pero doon ako nag-start, and then until I became How long did you work? I worked there for months. And then after that, service crew sa isang fast food chain dito dyan lang sa Dolby. Yeah, same, yun. Then, until, ano ba? After that, nag-enroll ulit ako. Enroll ulit ako. Pinag-ipunan mo, ano? Next enrollment mo, parang gano'n ba? Siguro allowance lang, kasi hindi enough. Hindi enough yung Of course, yes. never enough. Until, nalagpas ko di pre-dentistry, nag-enroll ako sa PLAP. Pero, nagtrabaho ko sa hospital sa Felix for a summer job while waiting for another year, another semester. After that, tuloy-tuloy until nag-transfer ako sa Pangasinan. Doon yung struggle talaga nung transfer na ako sa Pangasinan. Why did you transfer there? Siguro ang daming factors. Siguro personal and personal. Personal. Somebody's there? Yeah. Is someone there? No. Din kanila sa advice sana. Pero nakita ko po lang yung type na natin. Oo. Kasi nung yung order ito ako highlight. Nung inuwi mo ako, kung umuwi tayo sa inyo, hindi ka Nakihawid ka. hindi nagdagas tayo. Accidentally na rabiat tayo. Okay, highlight. Okay. Doon ko nakita. Nga makita mo, iyan ay jarnang ako na Ilocano, Conexan, dati events tayo sa Northern Finger. Makita mo, may isang tao, ma-picture mo suna kung ano na background. But nung umuwi kami, nung nakidagas kami, nakidagas ako na ko. Hindi nga nakita kasi they post na pala sa dati something broken. Then, mas nabilib ako nga Kasligaya, hindi mo ba't pala sa mga. Andayo jay irisan mo pag kawitak. Yeah. Sinong lahat? Siguro parte ako. Siguro kasi jay, siguruhan nga makita siguro. Parang, Kaya ko magdala kasi ng sarili. Yeah. Pero ang hindi nyo alam, umuwi ako sa liblib na lugar na napitak. Hantay nga din man ti gobyerno. What I mean is, ibang kalsada na, ganun kahirap yung pinagdaanan ko before. Till now, medyo, na. My point is, yung tatlo yung parents mo. Tapos, Nako, ito, kuya talaga. Sure. Bring it out. kasi, nagitigang tumay niya. Yung mga ibang anak dyan, is talagang naaapektuhan. Pero ito yung bilib ako kay adult pain. Sa kabila pa ng lahat. Syempre mahirap din yan sa side mo as anak. Kahit talagang napakahirap. Kahit hindi ko naranasan, pero nakikita natin sa mga nakakaranas na. Na may mga iba na yung future ng mga kabataan, mga nakakaranas ng ganito, broken family,
Kay Doc, may talagang magandang isang role model dito or sa mga kabataan diyan na hiwalay ang, parents. Kasi buti na lang nai-manage na niya 'no, na gano'n na, nandun yung tatay niya sa kabila ta's dito yung, stepfather niya ta's nanay niya. Ah, buti na lang na nalampasan yung mga gano'ng pagsubok sa buhay. Then, siyempre din, 'pag magsaludo sana napakataas kasi naabot mo ng isang lehitimong doktora. So yun sana ang gusto kong palabasin kanina para sa mga, listeners natin or sa mga ano man lang, mga tadya na takbuhan na may pag "Ay hindi hiwalay ang parents ko kaya hindi na ako din ako." Parang pag-life na ako gano'n, di na nila ipu-push yung pangarap nila, yun sana ang, gusto nilang marinig. Pero ang dami pa namang daming, oras para mag-istorya si May. That's one of the reason why I've been doing podcast for like 2015 until now. And I want this format. No time limit. So that kung ano yung gusto nating ilabas natin. And are you okay talking about this? Good. Yeah. Okay, then. Yeah. So those are part of the struggles where you are studying. And how or ano yung parang what was your philosophy or ano yung motivation mo and if there are person who inspired you para you just keep on going despite those problems. Marami. Kasi I was raised in a family where magulo talaga. To the point na kababay hindi ka arugan. Siguro many of us can relate. But J-Felix ganin, tibalay ijay, dugtong-dugtong. Yeah, bunkhouse. We kaming mga batang Kami, hindi house, pero nakaka-partage kami. Pero Jay, bubong, di agkakaaruba kat may naisip. Yeah. Yeah, yun yung ganun yung setup ng buhay namin nung and sabi ko kanina, kami na baknan. Well, siguro nag-circle lang ni father ko naka-Saudi suna, niniraw suna dyan, naging supervisor suna sa Philippines before. But, siguro, gaputi, I don't know, kung ano niya nang nangyari to ubing of that time, but nakamiti may isang pamilya nga mais-istorya. Sorry sa parents ko, pero this is my story. Yeah, and this is not so I'm sorry. But, ganon yung J.D. Makalan yung pamilya. Nagulo talaga. Among J, ganito na lang. Alam mo yung feeling na di makal kami na, imalis kami Trinidad, tapos agpa-share ka J. Felix. Magnaka lang J. Marketan. Ay, kaya dyan ang tiko. Kasi, siguro, ang dati nangyari di ko being wherein, expectaran ti ang aming magulo, maayos, J. gulo. Pero mas kakaro pa yung ginmulo because of kakabagyan nagbabangayan. Partidos ni mother, partidos ni father. Hindi na naayos yung problema. Yeah. Kung sana naayos in a private way, siguro I believe na naayos. Statistical lang yung ayos, pero hindi. That was very traumatic on my part. Yes. Kasi I was di nangyari din nga tungtungan ti Barangay Hall. Wow. Yeah, Barangay Hall. Ilang taon ka na? I was in grade 2, so I was You 7. can still remember I can still clearly. remember Wow. clearly. Kaya So it's really traumatic. mag-ingat sa mga nagko-co-parenting ngayon. Matalino ang mga bata. Yes. I can testify to that. I can testify to that na kung ubing lang day nga agay-ayam, would you believe na awan ti maalala na nung dumakal siya? I can clearly recall everything. So, uray agay-ayam ako lang that time, malagi po amin nga nagsumsumbatan da.
And nagre-replay palagi. So, until now, Yeah. I'm already 28, pero I can clearly remember everything. Can recall everything. So, alam mo yun, hindi na natapos yung bangayan nila tungkol sa pera, everything. Kagulo. So, hindi na yun. Kahit once lang nangyari yun, sila dalawa, yun, sinumbat na regarding finances and everything. Sana punta yung pera. Were there also happy times na maalala ka with them? Happy times? Happy times? I don't remember na. I don't remember na. Simula So it's like nagsinada. yeah, So, nagsinada when I was 6 years old. 6 years old. Or 5. No, 6. Oh, Kasi I was in first grade at that time. Hindi sumasaro naman yun. Ganun siya. So, siguro, man lang siya ma-remember ko nga happy times. Pero mas nangibabaw yung trauma. mm, Yung trauma ng pamilya, trauma ng lugar kung saan kami lumaki. Trauma ng chismis yeah. na naimula siguro ito'y puso ko nung tatlo. Ganon siya, ka-traumatic. And dala ko yun until. Pero, as time passed by, habang, Did you ever talk to a psychologist about this one? no. Because for me, it's a normal thing. Yeah. But I'm okay na. Kakaro Thanksgiving tapos may parwar ko ang mga teacher. So, yung tinakot ko, I'm healed. Yes. When you brought it out, parang it's a big burden na nawala sa'yo. Yeah. Actually, Yeah. kakaro hindi ko masakti boarding. Kasi hindi kami nagyayakapan ng mom ko, pero that time, hindi ko masakti boards ko siya. Sir, thank you. Thank you for raising someone na independent. Yeah. Yeah. I-credit ko amin na. Actually, narating ko na takot. It's actually parang a group project na conformity tinatry ko. Actually, one of my uncle nga din sa Canada, Uncle Brian. Shout out to Uncle Brian. Yes, Uncle Brian na nag-try kami nga lubmok. May awan ko sa tuition fee. Nag-reach ko ka kanya. Pero before that, I prayed. I prayed hard. Please, I want, kahit ko matapos na ito, kahit ko namalpas na ito. Pero, naka-online jam ko ng uncle ko, why not nag-reach out with me? Until nag-reach out in just 5 minutes, okay, ko it will be ganun kadali. If you believe, there's a way talaga. So, kaya I didn't even consider to consult psychologists regarding this. But, for me, siguro normal lang dun. It's a stigma din kasi. I think it's it's your view. It's your view of saying that it's normal. Like, halimbawa kami nung napanood namin yung bata na there was a video of Jessica Soul one time of a kid na nagpa-farm, and then parang because kami nga taga-provincia, we grew up on a farm, and then we will say, oh my goodness, to us that's just like Tuesday, it's normal. It's Parang ganon, di ba? And I think that mentality, I'm not a psychologist, but I think that mentality is the one that brought you to where you are now. Diba? Yeah, kasi Of course, you will feel the pain. Nandun yan, it's normal eh. But then, but then yung mentality mo na ganyan, I think it's parang yan yung parang yan siguro yung source mo ng strength na. I think Right. zero. And then, yeah, it's amazing na sinabi mo na when you brought it out, na nilabas mo. Yeah. And then, parang you're fine. Hindi ko expect na kakalkalin yun. I'm sorry, Doc. Ngayon, nagiging strength. Yeah. Habang pinag-uusapan siya,
weakness ko talaga yung ganitong question, yung about family, family. lalo na regarding sa parents ko. Kasi sa totoo lang my mom, adult, barbarong asawa na. Mm. Si father ko nag-remain, nakasjay, and may sakit siya, may stroke. Pero okay na siya ngayon. He can drive now. For as long as siguro napigsana tayo lang, Mm. I want the best for them. Yeah. Really, hanggang into the month. Ganun. And I'm sorry. Ito ang lumabas. Kasi malaking mensahe para sa mga susunod na kabataan. You know your story. And ito na yung parang sa akin, parang pinaka-climax. The story of the family na sa kabila ay naging isang doktor. Then, nung inilalabas mo dun sa Thanksgiving mo, gusto ko picturean yung moment na dalawang parent ko eh. Pero hindi ako makakuha ng magandang angulo. Yung tatay mo na ayoko. Tapos yung isa, ayoko parang siguro hindi ko ma-explain eh. Pero gusto kong picturean yung moment. That time na sinasabi ko yun, hindi lang ako makakuha ng magandang angle. At anyway, masaya naman kasi parang diyan ay hangat na silawan nga biligo. Pero pa na. May ilaw na. And then after nga nairuwan na, nakita ako parang malakas yung light sa mukha. It's just amazing na because I'm sorry to bring this out again, but there was a research in the US about the effect of divorce to children. Mhm. And accordingly, great percentage, I don't know the exact number, great percentage ng mga anak ng mga naghihiwalay na parents are parang have more chances of becoming a criminal, have more chances of having a broken future, because everything is attributed to something like that. But I'm just amazed that you were like a straight arrow. You were able to do yung dream mo as a dentist. You were able to achieve it. It's amazing that your strength, your mindset mo is so focused that you were able to achieve your dream. Baka may mga friends ako dyan na nanonood, baka ibagatan na, wah, tulong dito idea, dalang dito sa 60 idea. So what? Sabihin nyo, baka sabihin ng iba dyan, ano yan, hindi naging data, nababot ng kandidato. It's Barkada and getting to by the design ng Ibagat question. Because when I was a part of, naging part ako the local entertainment, syempre, barkada tayo, may barkada tayo, and ipagsasanguan tayo, ng kape is margarita. Yeah. Ganon. Yeah. Kaya, it's part of life. And it does not even, I would like to point this out. What's important here is that we should not look at people na kapag nagkamali siya, ganun siya. We do things, we're human, we commit mistakes. What's important is what you do after you commit that mistake. Are you gonna stay there? Are you gonna be like, na-trauma ako and then ayoko na magpatuloy? Are you gonna stop on achieving your dream? Or are you gonna get up and then dust off yourself and continue? Yun ang dapat na tingnan ng tao sa iba. And in your case, you don't really care kung ano yung dapat sana yung tingnan ng tao is that. yeah. My next question is, would you think na if that thing, that situation, I'm sorry to bring this out again, that situation didn't happen, would you be here? Would you be still be a doctor? Everything happens for, that's why, nung pumasa ako ng boards, I had my mom who said,
Thank you so much. Mm. Kasi nung hanaga po siguro yung sitwasyon Mm. or hanaga po kanya yung nagbalik na spoy. Yeah. Siguro ka fighter, siguro wala ako sa posisyon ko ngayon. Mm. Siguro dahil sa sitwasyon ngayon, mas minold ako ni Lord Tama. para magbalik na tayo ng kastoy. At least maka-inspire pa yung mga tao. Ayun na nga, and yung sinasabi mo kanina, great percentage Yeah. of those who Yeah. came from a broken home is highest percentage is They're prone to yeah. destroying the future. Mm. Sabi nga nila, broken home is more traumatic than JD makal ka ngay having nga awantiti na mo mga parents mo. Mm. Yes, yes. Oo, broken home is worst. Yeah. Sabi nga nila. And yeah, yun, that's me. Oh my God. Hindi siguro. Kasi may tatawag ni Father. Tawag mo dun sa... Sino ba yung Father? Sino ba tatak? Yung biological father ko, tinatawag ko siya as Papa. Kasi Okay. yun talaga ang tawag ko sa kanya. Pero yung stepdad ko, Daddy. Speaking Papa mo. Dati nakachip ko sa iba na mas lahat na nga may ibaga. Siguro kung wala na si Bagina. Kimbag lang. Yung mga anak niya. Kasi kimbag na. Pagka-describe na. Kasi imbaga ni DJ ko ay dalaing makibagay. So, like, then istorya mo ni Papa na kasjaya. Dala, maliskartiya. Nyaman ka, pakibagay at wala napintas di pagturuan na. Basta nga magkikilap isa na unag ni Papa imbag lang nila namana na din pagkataragi. Kasi di ba yung pagana Same time, you were forced by the situation. Of course, and everyone kasimit lang. Yeah. Yun lang, yung bata sa KMJS na forced siya Yeah. to strive. Natatrabaho na ako. Yes, I can still You remember. cannot eat if you don't work. And of course, in an ideal setting, ayaw sana natin ang ganun. Mhm. Yes. But then, the situation will of course, hindi tayo pare-parehas ng starting sa buhay. Yeah. And what will give the difference is what you are going to do with your life. Mhm. What are you going to do so that you will not be staying where you started when you will face the judgment day. Parang ganun lang, Hindi ako naiiyak sa sitwasyon ko pero naiiyak lang ako kapag binabalikan ko yung traumas. Of course, yeah. Yung, how do I call that? Ewan ko, yung journey ko, kung habang di kong conformity tinataray ko mga tao, Yeah. doon ako naiiyak kasi minsan kailangan mong pagdaanan yun yung ma-reject ka. Yeah. Yung awan lahat na tulungan. So, that's part of the process nung sparring at adaman dito at ang bundog. That's part of the process. Just enjoy the process. Yeah. Review pa lang, nagrigat din. Oh yeah. Nagrigat, sobra. So, kakano ba ito dentistry? Magkano ang review ng dentistry? How much is How much really? 1,000? Wow. Yeah. So, just how 5 months, 4 months? 30,000 Yeah, mahal. sa iPhone. Even the practicals, Oh. may nag-offer na dito sa Baguio, maabot siya ng 22,000 mga practicals. So, sa review pa lang, makakagastos ko na ng 50,000. So, i-ready nyo siguro sa mag-enroll, ready nyo na yung, alam nyo, yung psychological, emotional. Like, Yan ang process. Sinasabi ko, it will be all worth it. Pag natapos. what's your thought? Yes. What's your thought? Iniisip pag nanalo si Kuya Atro, counselor na pagkayan. Siguro pwedeng sabihin niya, in the end of legislation, matawag natin si Doc May dito sa hearing natin. Hindi hearing yun, session. Of legislation, yeah. Yeah, para matuloy yung actually yung sinasabi mo na in each
local in each municipio should have at least one dentist funded by government. Sana. Yeah. Funded by government. Kasi, magpiman magmagamu kanyada, tapos J-services dapat malibre, syempre. Mag-ibis dapat lang madrid na. So, should be funded by the government. I would say na ang rason kung bakit hindi yan inaano ng gobyerno is magastos. Pero, Yeah. gastos when it comes to oral health. Siguro din, yun ay magayong porsyentos na mo. Yeah. I think. Allegedly. Nakita ko nagdo-donate si ano noon si retired Brigadier General Pasiwan. Ang mga doon sa dental vision. Alam ni incoming Consi Kagawad Andrew yan. I see. Pwede. Kaya makikita mo yung mga nagdo-donate ng funds para sa mga ganitong projects, sila yung may alam. Kailangan talaga ng tao ang oral health education. Oh yeah. Yun ang, I don't know, pero at least nandiyan ka na eh. When people will listen to this, or some politicians, because some politicians are already sending message a lot actually to come to this podcast. And yeah, of course, if I'm interested with the conversation, and if you're listening here, one thing na pwede ninyong iyan or gawing advocacy is dental health. Of course, kung alam mo yun, if other politicians will not, then I will become a politician. Yeah, because dreaming doesn't end. So Why not? Di ba? Sino nila? Boto niya ako, guys. Charot. Hindi. Joke lang. So let's just backtrack for a bit. Taga saan si May? Ano yung roots ng family? Roots family ko talaga is Timok Ifugao. My father is from Mankiplet, Katlubong, Bugyas. Yes. And Tukukan Timok Ifugao. My mom is from Ahin Timok Ifugao. Pero nag-migrate. Nag-migrate na dito yung Torre country to ba? Iso dati ka sa original Philippines. Before many Philippines. Ang tawag nila sa mga taga-Philex na is outlying sitios. Outlying sitios yung parang mas original doon before the Philex. Sure ba? Before yung mga tao na nag-migrate dahil sa mga. Dahil sa Philex, yes. So mas nauna yung mga parents. Yes, sila yung may outlying sitios or claimants ang tawag sa may dami kilote na iyan. Claim nyo dyan, right? Dapat loyalty. Yes. Ay, claim nyo dyan. Mawalin nga ako. Kasi, hindi pa kami nag-claim. Kasi kung nag-claim, pabalik ko na nag-claim na taon na kami dyan. Pero wala. Taga-jay kami. Taga-jay ni Pan. Yes, and Togon. Saan tayo tatakbo? Sa District 1 or sa District 2? Yeah. We don't know. We don't know the future. Ang governor nga natin, doktor Oh yeah. Doctor, not sure. Ay, para makuha na lang natin yung boto pala ng District 1 at District 2. Governor na lang talaga, no? Mines. Diba? District 1. District 1 ng sa legislative branch ng provincial unit. So iba yung mga board members. Tapos District 2 tipo Sila yung naka-approve doon sa mga ordinances na pinapasa ng mga municipalities. Ang sabi ba nila, parang ibang term, para hindi ma-turn off kagad yung mayors, mga councilors is unfavorable. Unfavorable. I'm learning. Baka may mga sa mga TikToks na gusto mo i-share. Well, gano'n na. Nakita ko sa mga every
decision ng ano to, mga board member. Unfavorables. Unfavorable. Balik sa ano yan, pinanggalingan. Yeah. Anyway, sa buwan ba? Kasi nag-start ka ng Felix eh. Mhm. Kanuan ba na anak, di nagtrabaho ni Felix sa plan eh. Sarap. Kasi parang ganyan napapansin ko dun sa mga produce na mining companies. Sabi pa nga ni Madam Doris Maki, gamba. Ginambang yung buko. Yeah. Of course, yeah. But we get that also because Malkayan. Mangkayan. Hindi pa ito But to my there was a time na marami ang kasi bumalik ako noong 2016. I went here until 2005. Bumalik ako noong 2016. Iba yung atmosphere when we were young. Maraming Ilocano, maraming Pangasinense, maraming tao actually. Iyon ang memory ko from the time na pumunta kami doon ng 1993 kasi nanggaling kami, lumipat-lipat din kami. Then pumunta kami 1993, 94, nag-grade 1 ako. Pupunta kami ng sentro, ang daming tao. And then halo-halo. And then yung Ilocano nila doon is walang accent. Hindi parang Ilocano ng Lowlands, hindi rin parang Ilocano ngayon. Because if you go there now, yung Ilocano nila, naghalo-halo, may Kankanay, Ilocano. Parang yun ang tawag nila sa amin nung time is bago na language. Which is during our time, iba yung Ilocano nila. And then makita mo yung halo-halo yung tao. Because parang ano na rin, may adjustment na rin kami. Yung mga tuwali. Nag-ijay kakaro kami. Majority of them tuwali, ijay Sunnyside area. You cannot speak it, but you can understand. I can understand. Yeah. I can understand. Parang area by area kasi sa upper camp, Kalinga karamihan doon eh. Doon sa amin kasi sa lower Sunnyside, karamihan tuwali, nag-ibugaw. Ganda lang di malay kasi Libanto Company. Ako lang mamuno at istorya mo di Felix ka na pagkatawa mas yung company di sudah lang kaya dati pas na. Tapos ang katikakot na liner, panghabot na tao. Tapos dati from Barbario nga Lugan Tiba. At nagkasuna. Tapos ay higit. Tapos yung Lugan Tibas. Yung tigkat na nga sa sleeper na sa ibaba. Dalawa yung pagpapasok ka ng bahay, katanggal mo yung sleeper. Kung Libanto yata itong t-shirt ko. Libanto at 81. Ang kung ma-zoom dyan kami. Parang count yata yung sawa niya. Ganyan. Napintas iti company. Now that you graduated, parang parang plan, and how do you see yourself, let's say 5 years from now? 5 years from now, Yeah. Put Makati another branch. Yeah. What's the name of the clinic again? Optic Dental Clinic located at lower ground floor, Pinanti Center, Mansesay Avenue, Baguio City. Visit me there. Yeah. Pwede bang sabihin mo sa accent ng India? Dental Clinic. Kasi mas credible na pag Indian, especially in medicine. So, Oh my gosh. Ng content creators saying to na doctors is Indians. Yeah. They keep on, uploading their videos. And are they factual yung mga content nila? Sorry? Yung content nila is factual or correct? Yeah. Yeah. Most of them are doctors na too, sa India. It's either doctors or engineer that you're an Indian. Oh, yeah. And so, Matatalino sila ha. Marami akong Indian classmates. kidding aside,
going back to the question, how do you see yourself 5 years from now? So aside from opening up a new branch, ano pa nga? Maybe having 2 kids. What? 2 kids? What? Let's talk about family. Yeah. Of course, babae tayo. Yeah. So is there a special someone that we need to meet? Yeah, I think. Yeah. Kailan? Shout out sa'yo. Oh, he's an OFW from Japan. I see. He's working as I'm proud to say this. He's working as a farmer in Japan. Mhm. Yung pagbalik niya dito, at least may Siguro, apply naman the DJ farming techniques dito has. according to him, sobrang layo ng innovation din ng farming dito sa atin. Yun. Pero yun nga, gusto kong i-bring out tong topic na to na marami kasing, even my friends, would expect na the boyfriend ko could Yeah. official, So then, yeah. doctor, mga ganun. Yeah. I'm proud to say, he's a farmer. Mhm. Siguro hanggang common namang mangyari, pero, and impossible siguro. Pero hindi nag-matter yung education sa amin. Kasi, mas, tingnan natin pero baka mamaya nagsasalita lang ako dito. Kaya, ayun, gardening love life na ngayon kasi, papapaway. Hindi, pag sinabi mo yan dito sa podcast na to, hindi yan mapapal. Yan mo pa, baka nga Baka mapapadali. Anyway, yeah, pero you have common interest, for sure. That's where you met. Of course. And, Pero, we're actually, first time ko pumasok, kasi yung relationship set up. Yung relationship. Yung malayo. Yeah. Because actually, first time, kaya nag-a-adjust siya palagi. Dapat mag-adjust. Hindi, nag-a-adjust. Yeah. Dapat pala babae. Adjust. Babae. Kahit anong meron, LDR na so Kaya, nag-matter yung education sa totoo lang. Sa aming dalawa. What's important to think, I think, if you're talking about marriage, especially if, ilang years na tayo? Wala, it's just months. Siguro, It will go. 4 months. It's important to think. Okay. Mhm. To the screen. Sometimes it's hard. Before his flight, and hinatid ko siya sa airport lang. And then after that, siguro, For how long will he stay in Japan? Sa ano? yung contract niya originally is 3 years. For sure. But, nag-alis si Suna. Okay. Siya na yung, I think, mag-stay siya for another 7 months. 7 months. Pauwi siya ng November. Free. Let's see. Baka mamaya salita na ako dito ng salita. Napawagayang nila. sa LDR relationship. Ay, wala ka rin ganun. So, ba't na ba? It's important to think actually in your relationships that your upbringing is different from his upbringing, and really it takes time of adjusting, not really imposing what you want. Yeah, you give it a compromise. Thanks. A lot of compromise. Yeah, and there's no such thing as a perfect guy, right? There's no such thing as a perfect guy. Yeah. There's no such thing. And you have to love what's best about him and what's worst about him. You gotta love that too. Okay. So, yun lang para galing sa kuya yung ano. Yeah. Any question there? Maybe you want to address something? Yeah. Address this, ugdantis diha. Hindi yan mapapawdok. Gusto umuwi siya. Kaya nga, di ba? Pag yan hindi umuwi ngayong taon, ewan ko na lang. Babae ako Oh. Expire yung mattress ko. Tsaka Just so young. hindi pag lalaki ganito kasi, lalaki ako, may pangangailangan. Ganon, pag lalaki. Babae. Ay ako may stress ko mag-expire. Yeah. Yeah, what's good here? Kaya yung si
si Adik, hindi rin siya mag-aalala kasi you're so proud to say na nandiyan siya sa Japan and like this and like that. And you're not hiding, hindi mo siya tinatago. So yeah, that will work. Yeah, for Hindi sure, mo for sure, tinatago. for sure. Teka lang. Inaminding, hindi mo siya tinatago Yeah. Kasi yun ang misconception Mm, ng iba. mm. Yung, hindi, ano lang yan, parang charot-charot lang. In fairness mo. Hindi. Kilala siya ng mom ko, ng dad ko. Kilala siya ng family ko, yung mga sisters ko. And same to me, kilala na ako ng family niya. Mm. Yes, actually, Yun mo ang importante kasi the more na yun ang nilalabas mo sa social media, kasi not everyone is happy. yeah. I mean like, hindi lahat ng taong makakakita ng pictures nyo na magkasama is happy for you. Mm. So baka mas may mayat na una-unipay na kasal tawag iba baga. Mm. If you think of what will people say bago ko mag-post, wala akong post. Anyway, I think it's you're at the stage of your life also na this is the thing that you need to face na. Parang ganun, yun na yung paghahanda. Ano? Let's see what will happen. Wala yun. May tanong. Ano gusto mong sabihin, Jomar? Yung topic kasi ako. I think you want us to take a break and then we'll continue this for a while. It's okay. Okay. You were having ika na, bumalik na sa panunod ko. What? You are one of what we consider as an influencer. Malaki na yung followers mo sa TikTok and I guess even in Facebook. Yeah. Hindi, may award siya. Ano yan? Yung ano bang award mo, parang doon sa Capitol. Oh, May meron pa ako. Doon sa TikTok. May magagalit si Doc, si Governor pag hindi naalala. Featuring Benguet Culture. Okay. And kasama ko dyan si Myrick Salibag. Oh yeah, I was trying to fix the schedule also with my Ruby Myrick Salibag. having a podcast episode. Yeah, dadalawa lang kami yung nakasama sa, yun. I don't remember the award, pero Yeah, honoring you. So you are already considered as one of the influencers, let's say a pioneer in that kind of a entertainment. For sure you'd be receiving a lot of negative comments also. How do you manage that one? ignore. Ignore. Yeah. Because why not just ignore? Do you read comments? Well, like you read it? Yeah, I read comments. Pero, sometimes if harsh na yung comments, I just delete it. Yeah. Just delete and ignore. Merong isang advice, one of the podcasters that I look up to. Yung advice is don't read comments. Positive or negative. Ilan lang kasi yung negative. Kaya dinidelete ko. Dinidelete mo siya. Yeah. Pero, yun medyo dumadami ng comments, just ignore it. At the end of the day, you know yourself. Yes, exactly. Mga tools pa yung iba eh. Yeah. Yung iba nga, hindi na gumagamit ng totoong name. Kaya, just trip lang. So, mahilig ako mag-block. Okay. Yeah. Dito pa lang sa live ako. May harsh comment, block agad. What's the harshest na nabasa ko na parang Overconfident. Ano pa ba? OA. is that coming from a woman or is it coming from a guy? Both. Both? Wow. Yeah. Baka karibal mo. How no indecent proposals through DMs? For sure. A lot. No. Yeah. And oh my goodness. Kaya, buti na lang, good thing yung TikTok account ko. I don't know, pero nafi-filter niya. Mas kesa Facebook eh. So, nafi-filter niya lahat. Meron kasi yung, like for example,
keywords. Yeah. You put it in and then Yeah, you put it in, automatic. like for example, bastos, even yung lahat na. lahat na. You put all the keywords and then mafi-filter lahat. Filter. Even in the comment section, kapag once tinatype na nila yun, hindi makakapasok yung Yeah. comment nila. Those are the things that, yeah, I would like to ask you mga female influencers natin because, I don't know, may mga times na parang maaawa ka rin kung minsan eh. Mhm. So, Yeah, actually, And- kaya bilib na bilib ko kay kay Miss Benguet. Miss Yeah. Benguet. Yes, Miss Benguet. yes, Bilib na bilib ako sa kanya kasi hindi naman siya sumasagot pero may content siya na gusto ko Mm. na ina-address niya, I don't wanna talk about this anymore. Ina-explain niya kung bakit masculine siya. It's because I am a call that athlete. Kaya masculine siya kasi naging naman na. Oo. Kaya for all the harsh comments, embrace niya lang and then ginawa niyang strength. I was just wondering, is it, wala naman sa criteria Yeah, yung ano eh. Exactly. So, why would you, parang yun din ang parang culture sana natanggalin ng mga social media users. Especially us. Miss Elif Dagwada. they keep on degrading the person. Kasi I was there in the pageant na, search for Mr. and Miss Bugyas. EJ Luo, I remember. Kaya go. Yan. Luo, nagyan kami ni EJ for 3 weeks eh. So, nakabak ni Miss Mau. And she's very witty. She's very bright. Yeah. Naglain talaga sa na how she's very articulate in everything she say. Na nagado ti harsh comments ti man ng at the end of the day nag-stand up so na ti man na kastuyak. Ade idinalpasan din nga sinong bata na at the end. Nagado ti interviews na. Just believe ako kaya Miss Benguet. Yeah. Isa sa mga advocacies niya is pinupush niya yung anti-bullying. Bullying and I think Matapang na tayo pag nasa social media tayo. Yep. That's why I don't do vlogs. Takot din ako sa comments and everything. I just prefer this conversation and if I do solo podcast, just talking about things. And then I don't read comments. Well, I don't have that lot of followers, but then sabi ko noon, buti na lang walang comment section sa Spotify. Biglang nilagyan. May comment section na ngayon. Yeah. Linagyan na ngayon and then buti na lang yung mga naman is parang sa Spotify meron. Meron na ngayon. Kalalagay lang like month yata parang nagiging social media na. But then, nung tinitingnan ko kasi yung mga demographic na nakikinig is mostly Canada, OFW, parang so okay lang na. Wala naman siguro silang i-comment kasi kwentuhan lang naman yung ginagawa natin. Yun lang. Pero na-amaze lang ako. Gusto ko lang malaman kung yung mga babae na influencers natin dito is for sure they will be having. Di ka natatakot na lumabas na baka may Yung, alin? Yeah. Lumabas. Yung halimbawa, lumalabas ka na ganyan is and then merong mababasto sa'yo or Kasi I'm just a normal person. Hindi never sumali sa isip ko na influencer ako. Ganun. So, Lang, everything's ngayon mo lang iisipin, ngayon na napag-usapan natin. I'm very busy with my schedule. Kala ko lumabas-labas pa. Siguro lalabas ako pero yun lang yung kami. Yun lang. And what I mean is just going out of your house. Iba yung labas na sinasabi. Oh, hindi. Hindi naman. I'm just a normal person. Sa bagay yung kasi is, yung mga trolls sometimes is matapang lang sa social media. Yeah. I think I already had your time, so like we've been talking for like an hour and 30. Yeah, and thank you so much. Any message that you want to share to the youth that are maybe, let's say na parehas ang situation when you were also young.
What's your message with them? And what's your message also to those who are pursuing their dentistry right? Okay. Let's put it two-part question. Kung ano man ngayon, hindi ko in-expect na mag-open lahat ng opportunity na pinasok ko. Kasi ako, yung mindset ko is that kung ano yung opportunity, kung ano man ang in-offer ng universe sa akin ng opportunity, susunod ko. Sa legal, ha? Legal. Of course. Mas legal. Yeah. Name it, real estate and everything. Basta ano lang, maging open lang kayo for opportunities and kusa yung mag-open para sa inyo. Ano pa regarding sa mga nagpo-pursue ng dentistry course nila, just dream, believe, survive. Believe, survive. Starstruck. Yun lang. Just believe in yourself. Pray. Pray. Keep the faith. Great. Believe in yourself. Yeah. That's all. Grab the opportunity. May nabasa ko kay, shout out kay Team. Sometimes not all doors are closed. You just have to push it. Sabing ganun. So, Push it. yeah, if you push it and it's locked, kaya tutuloyan ko rin yun. If you push it and it's locked, okay, you do the Alan Jackson. Tonight I climbed the wall. The wall check. It's It was to invite. everything can be done. Everything can break the wall. The wall. Kaya Ate Jo, any message? Hindi naman ako pastor, parang inisip. Sir mo lang. Ang sabi nito kay Dr. totoo ba yung nasa kanta? Kasi nanalo ka na dyan sa pagkakapas mo sa board exam. Totoo ba yung kanta na the winner's take ito? Winner's take? Maybe. Yan sinabi mo kanina yung mga opportunity pera lang yung illegal. Illegal. Pinasok ko exam illegal. Sa akin, congratulations pa rin. Congratulations. Again, syempre, nandito naman tayo sa mga ng plano mo pa. Oo naman, kasama kayo. And all credits to you for sa lahat ng opportunities na nag-open sa akin regarding local entertainment. Abangan nyo yan, yung bypass movie namin, and Dintawid. Ano pa? Projects. Dintawid. Where's that from? Okay, Dintawid. Dintawid dito rin yan? Sa inyo rin? Kasama. Sunod sa bypass. I see. Yan, habang tumataba tayo, maraming nag-open na Opportunity. Nung nag-open ng Butangas. Wells. Yeah. Anyway, maybe there are some things that you want to address for your TikTok. Yeah. Doktora Mabaling live interview recap. Saan nila mapapanood? You can watch this one later on. I'll be replaying this one. I mean, I will be posting this. It is recorded actually. I don't do live podcast kung minsan kasi I'm afraid of the repercussions. We got a lot of laws regarding libel here in Philippines. That is why I do recording. If it's a conversation, I do recording. Para kapag may kailangan tayong i-filter ko before I'll post it. But I'll be replaying this one on El Maestro Speaks Podcast Facebook page. And you can also check it out on Spotify, nasa YouTube din yan. Sa lahat, Apple Podcast, Radio Public, it's all there. So this will be coming out later on at 8 o'clock in the evening. Thank you so much for O'clock in the El Maestro Speaks. El Maestro Speaks Podcast. Yeah. Podcast. And anyway, thank you so much for sharing. Thank you so much for inviting me once again, Optimum Dental Clinic. Yeah. Located ground floor, Pilando Center, Magsaysay Avenue, Baguio City. Open ako dyan from Monday to Sunday, 9 o'clock to 6 o'clock. Mas nire-recommend ko pong mag-book kayo ng appointment kaysa pumila. Book an appointment. Just visit my Facebook page, Dr. May Gabino Beswe,
And my TikTok, of course, TikTok account, Doc Maya. Shoutout man kay Radyo Doc. Wala na kami sa radio. Sunday. I'm so sorry. Sunday. Yeah. Sana, mga 10 to 11 a.m. Yes, Z Radio. Thank you so Yeah. much for opening. Thank I you so didn't. much. I didn't. I didn't expect. Kasi I was actually expecting na yung journey ko lang. Pero Yeah. sa family talaga kasi nakakaiyak. It really comes out. It really comes out. Naturally. It is. The format is conversation. Mhm. Really comes out. And just Okay. thanks so much. Thank you. Yeah. It's time to go eat. Thank you. Yeah. And outro. El Maestro Speaks. El Maestro Speaks. El Maestro Speaks. Podcast.